Magandang hapon mga Kapinas. Ang pagbabalik ng Laban Pinas TV. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mayroon lang po akong sentimento at analyze para sa ating minamahal at nirespeto na ginagalang na Vice President Inday Sara Duterte, sapagkat ito'y hinala na naman ng mga tansong vlogger, mga loyalistang tansong vlogger, na kasalanan daw po ni Madam Inday Sara Duterte, ang ating Vice President, na bakit daw hindi siya tumakbo ng pagka-presidente nung panahon na sinisigaw daw po ng mga tao na siya tumakbo bilang presidente ng ating bansa. Ngayon, ito po ay aking sasagutin sa pamamagitan ng voice video na ito with may sarili kong analisisyon at pananaw at pagkaunawa patungkol sa desisyon ng ating Vice President Inday Sara Duterte. Bakit hindi siya tumakbo magka-presidente? Kasi ganito po yung mga Kapinas. Makinig po kayo mga loyalistang tanso vlogger, makinig po kayo. Ganito 'yon, ang tamang pag-isip diyan. Unang-una, ginamit lang po ng ating Vice President ang tinuro sa kanyang eskwela na pinag-aralan na tinatawag nating Code of Ethics. Ginamit lang po niya 'yon. Kasi unang-una niyang tiningnan doon sa kanyang pananaw na 'yon, kung bakit di siya tumakbo ng pagka-presidente. Unang-una, ano ang iisipin ng mga oposisyon pag siya ang mananalo, pag siya naging presidente ng bansa. Dahil tiyak naman talaga na mananalo siya, landslide pa, sapagkat ang tatay niya during time is sitting president. Yun ang una niyang tiningnan doon. Kahihiyan, respeto sa mga Pilipino, at ang mga sasabihin ng mga oposisyon laban sa kanya pag siya naging pangulo. Unang-una, ganito yon. Once na tumakbo siya pumayag siya na tumakbo ng pagka-presidente sa kabila ng mga tao na nagsisigawan sa kalsada, kabilang na kayo mga tanso, mga loyalistang tanso vlogger, kabilang na kayo doon, dahil yun ang sinasabi nyo na tumakbo siya ng pagka-presidente. Kung nadala siya pagtakbo ng pagka-presidente, ang mangyayari sa kanya, pagdududahan lang siya ng mga oposisyon. Sasabihin ng mga oposisyon, kaya nanalo yan kasi ang tatay niya sitting president, marahil o kaya dinaya ang eleksyon, kaya siya nanalo kasi tumakbo ang anak niya pagka-presidente. Yun ang unang-unang inisip niya doon. At yun talaga po ang mangyayari sa kanya kung siya ay pumatol doon sa sinasabi natin noon na tumakbo siya pagka-presidente. Dati hindi ko rin naisip yan eh. Ngayon ko lang naisip din eh, na mga nangyayari na ito eh. Kaya sabi ko, tama din ang desisyon ni Madam President, ni Vice President Inday Sara, na hindi niya pinatulan sa kabila ng sigawan ng mga tao na tumakbo siya ng pagka-presidente. Kasi during time, ang ating Pangulong Duterte noon, ang rating siya noon is 87 or 85. Na-maintain niya yung ratings na yun. Simula ng pag-upo niya hanggang sa tapos ang 6 years, na-maintain niya ang pinakamataas na ratings. Na-maintain niya ang tiwala natin mga Pilipino. Kasi nga, nandoon yung down to earth na ugali nila. Ganito kasi yon. Ang mga Duterte kasi, sa nababasa ko lang, hindi man natin sila kilala, hindi man tayo kilala nila, o tayo kilala natin sila. Pero even ang Pangulong Duterte, hindi nila kilala. Kaya ang nababasa ko lang diyan, yun ang tinuturo ng kanilang ama sa kanila, na unahin ang serbisyo publiko.
unahin ang serbisyong totoo, unahin ang serbisyong may malasakit sa bayan. Yun ang minulat sa kanila. Kasi kung hindi yun ang minulat sa kanila, tumakbo na sana siya ng presidente. Kung makasarili lang siya ng pag-iisip, sarili niya lang ang kanyang iniisip, sarili lang ng pamilya niya ang kanyang iniisip, tumakbo na siya ng presidente. Isampula lang, sa akin na lang. Kung ako ba naman, ang tatay ko, presidente, then nag-eleksyon, sinisigaw ng taong bayan, tumakbo ako ng presidente kasi para may kapalit, para makontinue ang ginawa ng tatay ko ng mga magaganda. Sa tingin nyo ba, hindi ko papatulan yun? Kung ang inisip ko lang, pang sarili kapakanan ko lang? Di ba? So yun ang inisip ng ating mahal na Vice President. Hindi niya pinatulan yun kasi hindi niya kailangang ilagay sa kakahiyaan ang kanyang pamilya. Unang-una yun. Hindi niya kailangan ilagay ang kanyang sarili sa kakahiyan sa mga bawat Pilipino. Kasi yun talaga ang ibabato sa kanya na paninira o mga black propaganda. Ang pagdududa o ang pagdudahan siya na dinaya ng tatay niya ang eleksyon sapagkat siya nga ay sitting president that time. So doon sa puntong yun, makikita natin mga Kapinas kung ano talaga ang pagserbisyo sa bayan ng totoo na may tapang, malasakit at totoong serbisyo. Yun ang bisyon nila ng mga Duterte, ang magserbisyo ng totoo sa taong bayan. Kasi kung kahit anong baliktad natin pag-analyze, yun ang rason na yun. Kaya tama lang din ang kanyang na buong desisyon na makipagtandim lang muna siya bilang vice presidente ni PBBM. Total na marahil naniwala din siya sa unit team. Kaya nakipagtandim siya, kaya napapayag siya nilang magkapatid ni Pangulong Marcos at ni Senador Raimi. Kasi kaibigan nga niya si Senador Raimi. So naniwala siya doon. Ngunit hindi naman niya sinisisi si Madam Raimi. Until now hindi niya sinisisi. Ang ang ginawa niya, nag-resign siya sa pagka sekretary sa DepEd sapagkat may dapat siyang gampanan para sa buong mamamayan ng bansang ito. Kasi kung sa DepEd lang siya, although napagserbisyon naman yan tama ang DepEd talaga, na bago niya mga reforma dyan, malaki ang pagbabago dyan, at na nagkaroon ng laya ang mga teacher na hindi na mangamba sa kanilang pangaraw-araw, na supplyan niya ng tama. Pero sa kabila na yon ay mga teacher lang, mga magulang na mga bata ang kanyang na bigyan ng serbisyo, hindi lahat. Kaya ang mandato niya kasi siya ang ikalawang pangulo, so dapat lahat equal para sa kanya, equal ang dapat ang serbisyo niya sa taong bayan. Kasi nga hindi siya makasarili. Yun ang totoo doon. Yun ang analyze ko doon, na yun ang ginawa niyang pinakamagandang desisyon na ginawa niya taga sa buong karir niya sa politika. Hindi sila makasalita, kaya nabuo sa kanila ang tinatawag nating ang Duterte lang ang mayroong political will. Kasi nga dahil sa kanilang magandang behavior na pinapakita continue until sa ngayon, hanggang sa ngayon, sa kasalukuyan, continue ang kanilang pagmamahal sa bayan. Kita mo naman ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, even retired na siya sa kanyang political career, wala naman sana siyang katungkulan upang ipaglaban ang mga naaapi, lalo na mga Pilipinong mahihirap. Ngunit patuloy pa rin ang kanyang pagmamahal para sa bayan. Patuloy, continue. Kaya nga nabuang hakbang ng maisob, kasi patuloy pa rin ang pagmamahal sa bayan. Tinuturoan tayo niya mga mamamayan kung paano respetuhin ng tama, paano respetuhin at sundin ng tama ang ating mga batas na sa Pilipinas, na binuo pa ng ating mga kabayanihan
mga bayaning na mayapa na. Itinuturo niya sa ini-educate niya upang magkaroon tayo ng knowledge na hindi tayo maging mangmang pagdating sa mga batas para maiwasan ang mga karahasan na mangyari. Hindi katulad nung panahon na ang mga tao noon hindi man sa pagmamaliit marahil hindi lahat ng mga tao nung panahon ng Pangulong Marcos na Apolacay is mga mangmang ang mga karamihan sa ating mga Pilipino noon sa batas. Kaya nagkaroon ng mga people power na yun noon. Kaya yun ang kaibahan noon at sa ngayon. So ngayon sa ating generation ngayon, iminulat na tayo. So ngayon alam na natin ang ibig sabihin ng kung anong ibig sabihin ng batas. Naimulat na tayo na kahit pa paano na may natutunan na tayo na bawat Pilipino, even mga tao na nasa bundok nakatira, alam na nila kung anong ibig sabihin ng batas. Kasi alam na nga nila yung bawal ang magdala ng baril na hindi lisensyado So ibig sabihin, nakaintindi na sila ng batas. So alam na nga lang banggitin yung mga tao nating mga kababayan nating mga mahihirap na nasa bulubundukin. Alam na nga nilang ibig sabihin ng illegal firearms So ibig sabihin, may knowledge na sila about sa batas. Kaya ito ngayon ang pagkakaiba. Ngayon, ang ginawa ng Vice President ngayon, pag bitaw niya sa posisyon niya bilang DepEd Secretary, hindi ibig sabihin naman na mag-alsa masa siya o mag-against government siya. Hindi yan. Hindi ako maniniwala dyan. Ang gagawin ng talaga niya dyan is tuparin niya ang kanyang tungkulin, ang kanyang mandato para sa mga bawat Pilipino. Na maibsan man lamang ang mga paghihirap ng bawat Pilipino. Maibsan man lamang kahit papaano ang kagutuman ng ating bansa. Pero paano niya ba ito magagawa? Yun ang tanong dyan Paano niya magagawa o paano niya gagawin para maibsan kahit papaano ang kagutuman ng bawat Pilipinong mga mahihirap? Paano niya gagawin ito? So ito ngayon ang gagawin niya dito. Since na may mandato siya, sisikapin pa rin ng ating pangalawang Pangulo na mag-produce ng mga pundo upang makalikom at makatulong sa kahit papaano sa mga mas nahihirapan at mas nagugutom ng bawat Pilipino. So ito yung pangalawa din gagawin. Hindi man yan iutos ng ating pangalawang Pangulo. Tiyak naman talaga hindi talaga yan iutos niya na gano'n ang gagawin natin. Ngunit tayo ng mga Pilipino naman ang magkukusa nito. Tayong mga mahirap ng mga Pilipino ang higit na may katungkulan na dapat nating gampanan. Ang gampanin natin, ito lang ang ating katungkulan. Tayo ang naglagay sa presidente. Tayo ang naglagay sa kanya, tayo nagpapanalo sa kanya para maging pangulo siya. Ngayon, sa nangyayari ngayon sa ating bansa, gutom na ang karamihan ng ating mga kababayang Pilipino. Gutom na tayong lahat. Kawawa na ang ating mga kaanakan, mga ating mga kapapuhan. Mga gutom na sila, wala nang pambiling gatas, napakatula na ng sapat na hanap buhay. Dahil nga sa mga negosyante na pahinga muna sila. So, ang gagawin natin, tayo magkukusa mga Pilipino, magkaisa, magkapit-bisig. Hindi man natin kasama ang mga mayayaman na yan kasi hindi naman kayang abutin ng ating mga hinaing. Tayo lang mga mahirap kasi di hamak naman na mas marami tayong mga mahirap kaysa mga mayaman. Kung sa numero, kung sa by the number, 60-40 ang labanan natin. 60 ang mga mahirap, 40 ang mga Pilipinong mayayaman. So, lamang pa rin tayo ng mga Pilipinong mga mahirap. Kaya magkapit-bisig tayo, maglakad tayo sa kalsada, isigaw natin, mag-rally tayo ng ayon sa batas sa pagrarally na walang kaguluhan na mangyari, mapayapang pagtitipon, mapayapang sigaw. Iparating natin sa Malacanang na dapat na si Bongbong Marcos umalis sa Malacanang hanggang sa umabot tayo ng people power para lang magampanan ng ating kalawang Pangulo ang kanyang mandato para sa ating mga Pilipino na nahihirapan. Doon maibsan kahit paano ang ating kagutuman kasi magsibalikan na yung
mga mga negosyante natin mayayaman. Sibalikan na sila dahil matiwala na sila ulit sa ating gobyerno. Sapagkat ngayon, ang mga yamang negosyante, wala na silang tiwala sa gobyerno dahil sa kaliwat kanan na korupsyon, nakawan, patayan, grabe, droga, kriminal, nagsibalikan na, makailan lang mayroon na namang hinuldap, makailan lang mayroon namang ni-rape, makailan lang mayroon namang mga agawan ng cellphone. Kaya anong mangyayari sa ating bayan kung patuloy natin gagawin ito? Bakit nagkakaroon ng nagsibalikan mga kriminal at droga na yan? Di ba nga yan ang plataforma ng dating Pangulong Duterte? Droga, kriminal at korupsyon. Di ba nga? So bakit hinayaan nila ito? Ang ibig lang sabihin nito, wala silang pakialam sa ating mga mahirap. Ang ating presidente, walang pakialam sa ating mahirap. Tama ba naman? Presidente ka, ikaw ang pupunta sa mga lugar na bibigyan mo na ng 5 kilong bigas, mga ayuda, ikaw mismo na ako mismo na presidente, ako mismo mag-aabot sa mga tao. Ikaw ba naman presidente ka? Gagawin mo 'yon? Ay presidente ka? Ikaw mismo ang pupunta roon? Anong ginagawa ng mga DSW na yan? Anong mga ginagawa ng mga kuan niya? Ang ibig sabihin niya, no, wala siyang tiwala sa DSWD, wala siyang tiwala sa nilagay niyang sekretary sa DSWD, wala siyang tiwala sa mga iba pang mga sangay ng gobyerno na pinaglalagay niyang sekretary diyan. Ay bakit pa siya naglagay ng sekretary kung wala naman siyang tiwala? Di ba? Tapos magbibigay lang ng mga ayuda, isang katutak para mukha ng mga politiko ang nakalagay, mukha ni Martin Romualdez, mukha ni Lisa Aranita Marcos. Bakit? Pira ba nila yan na pinabili ng bigas para ibigay ng ayuda? Sarili na ng bulsa ginamit yan para ibili na ng bigas para sa pang-ayuda nila? Pira ba nila yan? Di ba pira din natin yan? Ay bakit ilagay lang yung, sana ang nilagay lang mukha doon kung gusto nila lagay yung sako ng mukha. Lagyan lang mukha ng bawat Pilipino. Kasi pira ng Pilipino yun, hindi nila pira yun. Di ba? Diyan ang pagkakaiba. Dito natin makikita ang sariling pag-iisip, sariling politika nilang iniisip nila. Sarili lang nilang iniisip nila. Kapakanan lang kanilang iniisip, ang mabuhay sila sa habang panahon sa posisyon nila. Yan ang pagkakaiba ng Marcos at Duterte. Ang Duterte family, ang kanilang panunungkulan sa gobyerno ay may katapatan, may tapang malasakit sa kapwa nila bawat Pilipino. Pero ang mga Marcos na yan, ang kanilang Marcos Aranita na yan, ang kanilang panunungkulan sa gobyerno ay kanila lamang pansarili. Ang mabuhay at payamanin ng payamanin ang kapwa na nila mayaman. Yun ang kanilang, sapagkat malaki sigurong utang na loob nila sa mga mayaman. Tanong ko lang naman. Malaki sigurong utang na loob nila sa mga mayaman na yan. Kasi bakit nila pinapayaman? Mayaman na nga, pinapayaman pa. Na anong klaseng pag-iisip ang mayroon kayo? Akala ko ba, naalala ko pa ang sinabi ng dating Pangulong Marcos Sr. na sabi niya, hinihimok niya ang dating Pangulong Cory Aquino na buksan ang Bataan Nuclear Power Plant para sa ikaunlad ng bawat Pilipino. Pag hindi na bubuksan, mula doon sa kanya pagsalita, 20 years from now, lubog ang Pilipinas. Akala ko ba para sa Pilipino ang mga Marcos? Eh bakit hinahayaan nila ngayon magkagutom-gutom ang mga Pilipino? Bakit hinahayaan nilang babuyin ang yurakan ang mga property ng ng QOGC? Duraan ihian ang kanilang banal na panalanginan. Eh bakit ganun ang ginagawa nila? Nasaan ang kanilang pangako na 20 kilong bigas, 20 per kilo ang bigas? Nasaan yung pangako na sama-samang babangon muli? Nasaan yung pangako na ang pangarap ko? Ay ang pangarap ng mga Pilipino, ang mapababa ang bilihin ng bigas. Ang pangunahing pangangailangan ng bawat Pilipino.
Yun ang pangarap namin. Ay nasaan na yun? Nagkadubli-dubli na ang presyo. Anong mangyari sa bansa natin kung patuloy natin, hayaan natin siyang manungkulan pa sa atin? Eh, people power na tayo, kung ganoon lang naman. Kaya panawagan natin sa ating Vice President, Madam Inday Sara Duterte. Sana po, Madam, desisyon ka na. Kasi mga Pilipino hirap na talaga. Yun lang po. At maraming salamat sa inyong pakikinig. At isa pa, sana ikalat nyo tong video record nito para at least makarating to sa mga kababayan natin na hindi pa ganong nakaunawa, para at least maunawaan nila. At yun lang po. At again, inuulit ko po, maraming salamat po. Lilipad na po ang agila.